Once again, for information about Philippine Airlines flight is expected to Bicol International departure area na tayo, and this morning. sana makita natin mamaya ang Mount Mayon, kaso makulimlim na naman, no? So yun na nga, no, aalis na tayo ng Bicol. So maraming thank you sa aking sarili dahil nga sa nabigyan ko ng chance yung sarili ko na makapunta ulit ng Bicol region tsaka ng Eastern Visayas, Tacloban, Palo, and Ormoc City tsaka Catbalogan City, Calbayog City, Northern Samar ng Alin Port, Sorsogon City ng Sorsogon, Albay naman ay Daraga Church, Legazpi City ng Albay. And of course, yung international airport nila dito, Bicol International Airport, na napakaganda. Salamat Tatay Digong, no? Tatak Duterte yan. And of course, masaya ako dito dahil makikita ko na naman ulit si Mount Mayon, pero this time from above talaga, no? From afar. Dati kasi tayo, warm view yung ginagawa natin para makita si Mount Apo. So this time overview na ho tayo, aerial view, so, via aeroplano, no? So ang galing lang. And I also understand kung bakit pala talaga kailangan i-cancel yung mga flights every time na nag-aalboroto itong si Mount Mayon, kasi ang lapit lang pala talaga ng airport, and talagang flight path ho talaga itong si Mount Mayon. So talagang malapit siya sa airport. So every time na mag-aalboroto ito, syempre yung kanyang ashfall ay pupunta sa propeller, sa engine ng mga aeroplano. So maaaring magkakos siya talaga ng damage and even tragic circumstances, no? Like plane crash, gano'n, no? So wag naman sana. Kaya ngayon I understand na, kasi dati akala ko parang ang OA naman ng ng taga Cebu Pacific na kailangan pa talagang cancel yung flight. So napilitan tuloy tayong mag-bus na lang, no, via Amihan. So napakahaba ng biyahe kapag ka nagbabaylan ka from Legazpi City all the way to Cubao, ay nasa 10 hours to 12 hours, no? Ganun ka layo. And ngayon, I understand, no? So, it's for the safety pala talaga. Kaya, kailangan cancel yung flight. Diba? Ang ganda ni Mount Mayon. And, hindi siya masyadong malinaw tingnan kasi nga alas 5 pa to ng umaga, mag-aalas 6 pa lang. Plus, makulimlim, maulap. Ganun, no? So, mayroon yatang low pressure area or low pressure, no, sa mga panahong ito. Kaya, ganyan ang klima natin. And, babasahin natin siya, no? Binasa ko na pala si Mount Mayon. So ito pala siya ay parang 52 times na pala siyang sumabog sa loob ng 500 years. Mula noong 1616, di ba? So yun ang pinakaunang natala. Oo, siguro may mga pagsabog na rin naganap bago pa nung wala pang tao siguro sa mundo, like mga Homo sapiens pa, o ibig sabihin baka mga Jurassic Park pa lang, no? Jurassic Park. Di ba, mga dinosaurs pa lang, no? Mga Ice Age. So baka nagkaroon na to ng pagsabog. So syempre that time hindi pa naman uso ang papel, ballpen. So wala pang makapag-document. So in short say, first documented na pagsabog ni Mount Mayon ay noong 1616. At yun na nga, nakapagsabog na siya from then ng 52 times, no, sa loob ng 500 years. And of course, itong si Mount Mayon ay siya, no, meron siyang 8,000 feet. So I mean, basta mataas siya. Gano'n ba siya kataas? Like parang marapit na siya maging kasing tangkad, kasing taas ni Mount Apo. At ito si Mayon Volcano naman ay siya, no, declared as a national park noong 1938, at siyang pinakaunang ginawang national park sa Pilipinas. At nitong huli lang nung year 2000 naman ay ginawa siyang natural park or reclassified as a natural park. Tapos naman siya, no, declared din siya ng UNESCO in 2016 Biosphere Reserve. Tapos ngayon naman ay nominated din siya as a World Heritage Site. So ano kayang update dito? So yun, masaya ako sa sarili ko kasi nabigyan ko ng katuparan kahit paano yung aking gusto na yun na nga, no, makapasok sa bagong airport nila, or madagdagan yung natin experience na makapag entry and exit sa isang airport terminal sa buong Pilipinas. So gaya nga nitong Legazpi City, Albay, no, napuntahan natin. Marami tayong airport naman sa Pilipinas as far as I know, babanggitin ko lang, meron tayong meron tayong Davao City, meron tayong General Santos City,
hindi ko pa napuntahan yan. Zamboanga, hindi rin. Dipolog, hindi pa din. Sa may lagindingan ng sa Cagayan de Oro, hindi din. Hindi pa. Sa airport naman ng Butuan, hindi pa din tayo nakapunta. Surigao, hindi rin. Oo, no? So ang mga napuntahan ko na lang, sige, babanggitin ko lang muna yung aking na-experience na mga airport na nalalapagan, pinapasokan at nilalabasan na terminal. So, okay, number 1, Naiya, Davao City, Cebu City, Iloilo, Silay ng Bacolod or Negros, ganun, no? Tapos Malay Aklan, Clark, Palawan, and itong pinakahuli ay hindi pa pala, Palawan, Bohol, and ito Bicol International Airport. Tapos Tacloban, 11. Ang dami na pala, no? Dami ko na pala napuntahan na mga airport. At ano pa ba? Tacloban. Sa may Luwakan Airport naman ng Baguio City, napuntahan ko na rin. Hindi man ako nakasakay ng eroplano doon, hindi man ako naka-interest ng pinaka-terminal. Pero at least ako'y nakadaan na sa kanilang runway. Ako'y nakapunta na nga doon, no? Minsan nakapagpa-picture pa ako doon na. So wala na ngayong stop operation na ang Luwakan Airport sa kanilang mga domestic flights or sa mga commercial flights. Siguro ginagamit na siya kapag ng mga pang-emergency, gano'n, no? At lalo at andun yung PME natin Academy sa Baguio. And so yun, manifesting na mapuntahan pa natin yung ibang airport. For example, sa may Kalibo, sa may Rojas, di ba? Kalibo, Aklan, Rojas. So sana makapunta rin tayo, makapaglapag din tayo sa may bandang Dumaguete, makapaglapag din tayo bandang Busuanga, sa Coron, makapaglapag tayo sa Zamboanga City, tsaka sa Dipolog ba yun? Tsaka Pagadian. Tapos somewhere in Basilan or Sulu, Holo-Sulu, mayroon mga ganong airport, di ba? Sa bandang Luzon naman, Pili, no, ng Naga, Pili, Camarines Sur. So gusto ko rin makapaglapag sa kailang airport. Tsaka sa may bandang Bukidnon, pag mabuksan na yung airport nila, minsan natin pupuntahan yan, sasakay tayo doon. And sa may bandang Luzon naman, Tugigaraw, Dagupan, tama ba? Yung mga ganong area na nabanggit ko, yung mga airport ba yun? Tsaka syempre yung gusto kong i-experience yung pupunta ng Batanes, Baseco ba yun? Basco, Batanes. Dami tayong mga pwede pang puntahang airport sa Pilipinas. Natin yan, manifesting. Kasi nalibot ko na maraming lugar sa Pilipinas. Siguro na sa mga 3/4 na, no? Ang hindi ko pa napuntahan ay bandang mga Ilocos Region, Cagayan Valley, Isabela, yung mga gano'n, no? Ng mga area. At tsaka yung Romblon, gano'n, no? Mindoro, Romblon. Tsaka, ano pa ba? Siargao, di ko pa napuntahan Siargao. Nakakatuwa lang kasi lahat ng rehiyon sa Kabisayaan napuntahan ko na, no? Nakapag Eastern Visayas Region, nakapag Central Visayas Region, nakapag Negros Island Region, nakapag Western Visayas Region. Tapos ako'y nakapag Mimaropa na din. Palawan lang pala, hindi pa pala ang Mima, Endro, Mindoro, Marinduque, Endro, Romblon. So, hindi ko pa napuntahan yan. Tapos sa Bicol Region, no, inikot ko na lahat yan. Wala akong mintis dyan. Lahat talagang nasuyod ko. And Quezon Province, tsaka yung Calabarzon for Region 4A. And of course ang Central Luzon, no, yung Bulacan, Pampanga. So napuntahan ko rin Kitapano. And ito na nga, no, lalapag na tayo ng airport ng Terminal 3. At syempre ito, madadagdagan yung terminal na mapapasokan natin. Naiya naman kasi ang pinakamalaking airport natin sa Pilipinas. Meron siyang 4 na terminal. So Terminal 1 hanggang Terminal 4. So ang lagi natin pinapasokan or binababaan na experience natin is ang Terminal 3 lang talaga lagi, no. So this time makaka-experience ho tayo na dumaan sa Terminal 2. Napuntahan ko na siya, nabisita, pero yung talaga makapasok sa loob, makita ko anong hitsura. So hindi ko pa na-experience ang Terminal 1, 2, and 4. Until this time na makadaan tayo ng Terminal 2 kasi nga nagkaroon ng bagong assignments itong si SMC Corporation or si San Miguel Corporation Management. Talagang meron siyang ginagawang mga changes, no. Maliban sa pinaganda at mas nilinis pa ang mga airport, talagang may mga changes. Kaya nito nga naka-experience tayo. Hindi mo na kailangan mag-book sa PAL at saka sa AirAsia para lang maka-experience ng Terminal 2 entrance and exit. Kasi kahit Cebu Pacific pwede nang makadaan dito, makalapag sa
Terminal 2. 'Di ba? Ayos lang, no? So aabangan ho ninyo 'yan. Ipapakita ko sa inyo mamaya. I-vlog ho natin yung Terminal 2 ng airport sa NAIA. And at the same time, mag-tutor tayo ulit, no, para sa mga gustong pumunta ng Maynila. Dadaan sa Terminal 2 just in case ba. Kasi unpredictable, hindi ko naman kasi din talaga alam to eh. Hindi naman sinabi nung the moment ako nag-book ng ticket na dadaan ng Terminal 2. Basta yan lang, gulat lang ako na iba na yung nagiging natin, runway na dinaanan, no. So yung dati nakasanayan natin na bubungad sa atin ay yung Resort World Manila ng Newport City, ng Mega World, mga Belmont Hotel and the Savoy Hotel. So this time dumaan natin ng Terminal 1, no, na Terminal 1, tapos yun nag Terminal 2. Tapos sabi ko parang familiar siya kasi nga ako nakapunta na ng Terminal 2 dati na nag-vlog lang naman, no, nagko-content lang out of curiosity na kaya itsura ng Terminal 2. Kasi nakapunta naman ako ng Terminal 2 dati 2019, yung mayroon akong hinatid pauwin Davao na naiwanan kami ng naiwanan siya ng flight. So yun, Terminal 2. So yun ang first time ko nakita ng Terminal 2. So which is matagal na. Nitong huli naman, like 2023 yata, nung ako nag-vlog Terminal 1 and Terminal 2 out of curiosity. Gusto ko makita yung Terminal kasi Pulau Terminal 3. Although pinakamagandang terminal sa NAIA ay ang Terminal 3. Pinakamalaki, pinakamaganda, pinakamalawak, pinakamaraming mga pwede mong gawin, no? May mga shops and dines, mga ganun, restaurants. Para ka na rin sa shopping mall ko na sinihan, no? Para magmisto lang shopping mall na talaga ang Terminal 3 ng NAIA sa Ninoy Aquino International Airport. So yun lang, at abangan nyo ang natin yung review tour sa NAIA Terminal 2 kung ano nga ba hitsura sa loob nito. So welcome home Manila. Yun, maliit lang siya na aircraft. Alog na alog. Pero talaga kapag mga short distance flight. So yan lang, at nakarating na tayo.